Kitang-kita sa CCTV ang naging malagim na katapusan ng isang ginang sa barangay Tugtog, San Jose, Batangas. Ang isang away na nag-ugat sa pagdududa ay naging dahilan sa madugong pagkamatay ng biktima. Sadyang nakakakilabot dahil ang buong pangyayari ay nakuhaan ng surveillance camera. Dahil sa selos, Mrs. pinatay sa saksak ni Mister. Ang sospek na nagtago sa balon, ayun, natunton gamit ang drone. Ay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa dahil umano sa selos sa San Jose, Batangas. Nakunan pa ng CCTV camera sa kanilang bahay ang bahagi ng krimen. January 15, 2026 ng alas 7 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng San Jose, Batangas. Ayon sa nakuha nilang report, ay isang ginang ang pinagsasaksak ng kanyang mismong asawa sa loob ng kanilang bahay sa barangay Tugtog, San Jose, Batangas. Nang matanggap ang report ay agad na rumisponde ang kapulisan kasama na ang grupo ng MDRRMO. Pagdating nila sa area ay agad silang itinuro sa isang moderno nangyari ng bahay. Sa unang tingin ay masasabi mong nakakaalwan sa buhay ang nakatira doon. Pagpasok sa gate ay agad na tumambad sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakahandusay ang duguan nitong katawan sa labas ng bahay. Agad itong tinignan ng mga personnel ng MDRRMO at nagawa pa nilang isugod ang biktima sa San Jose District Hospital. Subalit diniklara ito ng mga attending physician doon na dead on arrival. Ang biktima ay kinilalang si Christine, 42 years old, may asawa at anak at residente din ng barangay Tugtog, San Jose, Batangas. Base sa ginawang investigasyon ng mga pulis, ang insidente ay naganap ng bandang alas 5:30 ng hapon. Sa kuha ng CCTV sa loob mismo ng bahay ng biktima ay maliwanag na nakita ng mga investigador kung ano ang nangyari. Sa loob ng bahay ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Noong una ay makikita lamang ang dalawa na nag-uusap hanggang sa magkaroon na ng diskusyon. Di nagtagal ang nasabing pagtatalo ay nauwi na sa pisikal na pag-aaway. Nakuhaan sa CCTV ang pagwawala ng babae habang paulit-ulit siyang sinusuntok ng kanyang asawa. Nang dumampot ng kutsilyo ang suspect ay sinubukan pang tumakbo ng biktima palabas ng bahay subalit naabutan siya nito sa kanilang terrace. Dito na ito inundayan ng magkakasunod na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at tumigil lamang ang suspect nang mapagod ito. Binitawan niya ang biktima at nagmumura pa habang muling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Samantalang ang biktima naman ay nagawa pang tumayo at maglakad, subalit tuluyan ang bumagsak at hindi na nito nagawa pang makaabot sa gate. Palang ng bahay ay meron na siyang saksak sa katawan. Inantay na natin yung report para sa pagkandak ng autopsy sa kanya para malaman natin kung ilang stab wounds yung tama niya. Nakatayo pa siya tapos ay nakatakbo siya sa labas sa harap lang ng bahay nila at doon na siya bumagsak. Kasunod ng insidente ay agad na nagsagawa ng manhunt operation ng kapulisan sa pangunguna ni Police Major Neil Christopher Gaspar, ang officer in charge. Katuwang nila ang drone team mula sa Batangas Police Provincial Office na pinangunahan naman ni Police Captain RG Gonzales. Base sa mga nakasaksi sa pangyayari, ang suspect ay ang asawa ng biktima na si Eric. Hinalughog nila ang kabuuan ng bahay subalit wala na doon ang suspect. Subalit naniniwala ang PNP na hindi pa ito nakakalayo at malaki ang posibilidad na nasa lugar pa ito at nagtatago. Agad na nagsagawa ng search ang PNP samantalang nagpalipad ng mga drone ang drone team para makatulong sa paghahanap. Di nagtagal ay na-detect ng drone ang heat signature ng suspect sa pamamagitan ng thermal imaging ng drone. Dahil dito ay agad siyang natagpuan. Natagpuan ng suspect na nagtatago sa loob ng isang malalim na balon 80 to 100 meters ang layo mula sa kanilang bahay.
Nakahandusay ito at nanghihina ng matagpuan ng mga pulis sa hukay na may lalim na humigit kumulang 30 meters. Nalaman nila na nagtamo din ng suspect ng mga pinsala sa kanyang katawan, kaya naman ang maiahon ay agad nilang ipinaalam dito ang kanyang pagkakasala at mga karapatan bilang akusado alinsunod sa umiiral na batas sa ilalim ng konstitusyon. Bago ito, agad na isinugod sa San Jose District Hospital kung saan ito nilapatan ng paunang lunas at agad din namang inilipat sa Cuenca General Hospital dahil sa mahinang kondisyon ng katawan nito sanhi ng diabetes. Ayon sa mga nakakakilala sa mag-asawa ay sadyang suplado at istrikto ang 44 years old na suspect na si Eric. Ang mag-asawa ay may sariling negosyo. Nagtitinda at nagsusupply sila ng itlog sa lugar. Malimit na mag-away ang mag-asawa dahil sa pagkasiloso ng suspect. Lagi nitong sinasabi na niloloko siya ng kanyang asawa kaya niya ito napatay. May nagsasabi na di umano yung kapatid ng lalaki mismo na ang babae, ang asawa ng babae di umano ay may boyfriend. Pero sa kabila ng lahat ng yan, subject for validation pa rin po yan. Ang suspect ay sasampahan na ng kasong parricide sa Prosecutor's Office ng Batangas dahil sa ang krimen ay kinukonsider ng PNP na isang crime of passion. Sa kasalukuyan, ang suspect ay naka-hospital arrest pa rin dahil sa nagsisizure ito at malalang diabetes. Ang nakakapanlulmo ay may naulilang anak ang biktima. Sino na ang mag-aalaga dito, gayong wala na ang kanyang ina at makukulong pa ang kanyang ama. Wala nang kapag police line po yan. Wala papasok, bawal. Oh yes, alam ko naman to. Alam ko to. Hindi ako. Kung titignan mo talaga yung sa deep well, hindi mo talaga mapapansin na may tao doon kasi nga may basura na rin yun. Then nung nakita po ang signature, pinuntahan ng tropa, inilawan, positive na nandun siya. At nanginginig na siya sa lamig. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.